Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Pag-usapan natin tungkol sa cancer. Alam niyo naman, delikado ang cancer eh. 5 warning signs na possible na may cancer, lalo na pa nagkakaedad. Tsaka 12 foods na pagkain makakatulong para makaiwas tayo sa cancer. 5 warning signs. Number 1, ito po lagi mahalaga kung namamayat kayo. Kung biglang namayat, lalo na si tatay, si nanay, si lolo, si lola, pag namayat ng 10 pounds, minsan kayo, pag kayo lumapit, hindi nyo mapapansin pumapayat ang magulang nyo eh. Pero pag ibang tao ang tumingin, uy, ba't ang payat na ni lola ngayon? Oo. Na hindi naman nagpapapayat, kailangan ipa-check up. Baka may nakatagong cancer somewhere, may mga test yan. Number 2, biglang napapagod. Yung hindi lang konting pagod, pero parang laging pagod, laging mahina ang katawan. Ang cancer kasi, kinukuha niya yung pagkain ng katawan eh. Kaya lumalaki yung bukol na masama. So, nutrient theft eh. Ninanakaw niya yung nutrition ng katawan, kaya napapagod. Number 3, lagnat. Normally, lagnat hindi ganun kataas eh. Laging may lagnat, konti, nawawala, may lagnat, nawawala. So, bakit nilalagnat? Hindi naman to simpleng sipon o ubo. So, pwede rin yung lagnat sa gabi, lalo na sa hapon. Mas mainit tayo dyan eh. So, titingnan. Pwedeng may infection, pwedeng may cancer. Number 4, may masakit sa katawan. Kung may masakit siya nararamdaman, sa tiyan, o may nakakapang bukol, di ba? Kahit anong bukol, pwede yan bukol sa leeg, bukol sa tiyan, o papacheck natin yan. Number 5, pagbabago sa balat. Diba? Sa balat, pwedeng madilaw, pwedeng maputla yung balat, o lalo na yung may nunal. Yung nunal, dapat maliit lang yung nunal eh. Walang 6 millimeters o dulo ng ballpen, parang ganito. Yung dulo lang, ganyan lang kalaki dapat. O yung nunal, hindi pwede lumalaki masyado, hindi pwede iba't ibang kulay, o irregular yung border ng nunal, titingnan natin. O may nunal na sobrang itim, yung melanoma, masama po yun. So, kung meron kayo nitong mga warning signs, meron pa ibang warning signs, yung mga pagdurugo, sa ilong, o pag-ubo may dugo, pag dumi may dugo, yan. O sa babae, dinudugo madalas, pero hindi naman nila regla, yan. Mga warning signs din yan. Tingnan natin po ang 12 foods, okay? 12 na pagkain para makaiwas tayo sa cancer risk. O, syempre, basically, healthy dapat. Yung sigarilyo, alam nyo naman, nakakos ng cancer. Alak din, nakakos ng cancer pag masyadong marami. Diba? O yung mga exposure sa mga insecticide, pamatay ng ipis, pamatay ng daga, o ingat po tayo dyan. Yung nag-spray ng fertilizer, cancer-causing din. Yung masyadong sunog yung pagkain, sunog na pagkain, masyadong matataba, o sobra daming kinakain ng mga processed meat, mga hotdog, ham, salad. Paminsan-minsan, wala tayong choice, pero kung laging madalas, hindi rin po maganda. Pero itong mga processed foods kasi, masama kung marami. Pero yung sigarilyo, parang 10 times na mas masama pa. Anyway, 12 foods na dadamihan natin. Number 1, broccoli. Alam ko, mahal ang broccoli, pero maganda ang broccoli. Broccoli, pwede rin cauliflower. Merong sulforaphane. Sulforaphane, nakaiwas sa mga colon and rectal cancer. May pag-aaral yan. So, broccoli, number 1. Number 2, carrots. Alam niyo naman, di ba? Carrot, iniinom eh. Carrot, pag-iwas sa breast cancer. May pag-aaral, parang makakatulong din makaiwas sa prostate cancer, lung cancer, stomach cancer. Pero kung meron na kayong sakit, may cancer na, kung may cancer na, hindi na nakukuha ng pagkain. Kailangan nyo na magpatingin sa oncologist, cancer specialist, may chemotherapy, may ibang gagawin. Okay? Ito, pang-iwas. Pero kung meron na sakit, wala naman masama. Broccoli, carrots. Number 3, beans. Ang beans, soybean, taho, maganda po ang beans. Tokwa, against colorectal cancer din. Nakakatulong siya. Number 4, strawberry.
Sa Amerika, may mga raspberry, ibang mga berries. Pero sa atin, strawberry. Maganda po. May pag-aaral talaga to. Reduces risk of cancer. Number 5, cinnamon. Yung ba nilalagay ng cinnamon eh? Maganda sa pamamaga at may anti-cancer properties. Alam ko yung cinnamon, maganda po yan. Number 6, mani. Pero mamahalin to, yung mga walnut, Brazil nuts. Nilagang mani, wala naman masama. Healthy, wag lang masyadong mamantika, maraming asin. Number 7, olive oil. Actually, olive oil mahal eh. Tayo, coconut oil eh. So, pero itong olive oil kasi may pag-aaral na healthy siya talaga. Kahit, di ba nilalagay ito sa mga salad, sa Mediterranean diet. Number 8, turmeric. Para siyang luyang dilaw. Turmeric, merong curcumin. Isang ingredient na may anti-cancer properties. Nakabawas ng maraming cancer at bukol sa maliliit na pag-aaral. Turmeric. Kaya sikat ang turmeric, sikat ang cinnamon. Number 9, ito gusto natin, mataas sa vitamin C, citrus fruits. Damihan nyo, like si Doc Lisa kumain ng orange, dalandan, suha, lemon, o kalamansi, o lahat ng citrus, pineapple, o pineapple, orange, yung mga asim. O dalandan, lahat yan, pinya, citrus fruits, pampababa ng cancer sa tiyan, pati sa baga. Pwede rin siya. May tulong din. Vitamin C to, napakaganda. Kumain ka na isang orange o dalandan, parang uminom ka na ng vitamins. Number 10, anti-cancer, kamatis. Kamatis, mataas sa lycopene, di ba? Lycopene. Alam niyo yung lycopene, maganda sa puso, kulay pula, nakakaiwas sa prostate cancer. O yung mga lalaki, dapat kamatis, bigay kay Mr. lahat. Number 11, bawang. Garlic, bawang, may allicin. A-L-L-I-C-I-N. Itong allicin na component nakaka-decrease ng stomach, prostate, and colorectal cancer. So, bawang tayo. Pwede may nahalo, di ba? Mas maraming... Number 12, fatty fish consumption. Isda. Ako gusto ko tilapia. Okay lang sa akin ng tilapia. Mas healthy siya than bacon. So, yung isda... Mas maraming isda, mas maganda. Huwag ka lang matitinik. No, delikado tayo sa tinig. So, ang isda, may omega-3 fatty acids. So, healthy sa puso, sa utak, nakakaiwas din sa cancer. So, ito po. Sana nakatulong sa inyo. Pero, basically, bukod sa pagkain, bukod sa symptoms, cancer kasi, saan nakukuha? Namamana eh. 50% namana mo sa magulang mo. Magulang mo may breast cancer o anong cancer. So, kailan siya nagka-cancer? Kung bata nagka-cancer ang magulang mo, takot tayo, baka maaga ka rin magka-cancer. Kung matanda siya nagka-cancer, 80 years old, o baka umabot muna tayo ng 80. So, 50% namamana, 50% sa pagkain, sa ugali, sa lifestyle, sa exposure, at may halo din yung stress, galit, sobrang galit, sobrang stress, sobrang init ng ulo, nagka-cancer tuloy, sobrang hinanakit sa ibang tao, hindi mailabas yung mga negative emotions. Sa tingin ko, konektado din yan sa cancer. Kasi ang cancer po, normal ang cell natin. Ang cellula sa katawan, normal. Wala natin sa baga, normal ang cellula mo dyan. Yung baga mo normal. Tapos bigla-bigla na lang magbabago siya. Gusto niya maging cancer. Yung iba, na-expose sa sigarilyo, nausukan yung cellula natin, kaya nagbabago. So, yun po. So, healthy lang na kinakain, normal lang yung buhay, tulog, exercise, pasaya lang. Huwag masyadong magpapaka-stress. Tulong lang sa tao. Nakakahaba din ng buhay yung tulong sa tao at wala masyadong kaaway. Diba? So, sana po nakatulong tong video sa inyo. God bless po. Share po natin sa mga pamilya natin para makaiwas sila sa cancer. Mataas ang incidence natin sa cancer sa Pilipinas. We have one of the highest. Ang breast cancer sa Pilipinas, pinakamataas sa buong Asia. So, meron tayo kinakain hindi maganda. God bless po. Ingat po palagi. Thank you.